Magandang araw pagsapit ng takip silim. Tawagin niyo na lang po akong Mark. 5 taon na akong scavenger sa Payatas Dump Site. Marumi, mabaho, at delikado ang trabaho. Pero ito lang ang bumubuhay sa pamilya ko. Araw-araw, umaakyat ako sa bundok ng basura para maghanap ng bote, plastic, bakal, kahit anong pwedeng ibenta. Kung hindi ka sanay, hindi ka tatagal dito. Ang amoy pa lang ng nabubulok na pagkain, patay na daga, at usok ng plastic, pwede ka nang himatayin. Pero katagalan, parang nagiging normal na rin. Ang mas mahirap, yung kabatuwing gabi, kasi iba ang itsura at pakiramdam ng dump site kapag natatakpan na ng dilim. Kadalasan, 6:00 pa lang ng gabi, nagsisiuwian na ang karamihan. Ako, pinipilit kong magtagal. Mas konti ang kalaban, mas madami akong makukuha. Ang kasama ko lang ay ang maliit kong lampara at aso kong si Bantay. Siya ang unang nakakapansin kapag may kakaiba sa paligid. Tumatawol siya o minsan napapaurong kahit walang tao. Nung gabing yon, hanggang 10:00 na, nasa itaas pa rin ako ng bundok. Tahimik ang paligid, maliban sa langit-ngit ng mga daga at kaluskos ng plastik na tinatangay ng hangin. Ang lampara ko, humihina na ang liwanag. Sabi ko sa sarili ko, konti na lang, tapos uuwi na rin ako. Pero si Bantay, biglang tumigil sa pag-ikot. Nakatingin siya sa ibabang bahagi ng bundok. Yung parte na madilim at halos walang pumupunta. Tumahol siya ng malakas. Sunod-sunod. Tapos bigla na lang tumahimik. Sumiksik siya sa likuran ko. Nanginginig. Doon ko napansin, may gumagalaw sa ilalim. Akala ko tao na naghahanap ng makukuha. Pero hindi normal ang kilos. Hindi siya tumatayo. Parang palaging nakayuko. Gumagapang tapos biglang susulpot sa ibang direksyon. Ang pinakang kakaiba, wala akong naririnig na yabag. Kung tao yun, dapat maririnig ko yung pagdulas sa basura o kahit ingay ng tsinelas. Pero wala. Ramdam ko na lang, parang may malamig na hangin na dahan-dahang gumagapang sa batok ko. Nilingon ko ulit at doon ko nakita, nakahinto na siya, nakatitig na mismo sa direksyon ko. Mula sa dilim, lumitaw siya. Hindi tao, hindi hayop. Ang itsura niya, parang bangkay na matagal nang nabulok. Payat, halos butot balat, at nakadikit ang balat sa bungo. Ang mga mata niya, mapuputi, walang itim. Pero ang pinakang kinakatakutan ko, yung ngiti, mahaba, puno ng maninilaw na ngipin na parang kalawangin. Napatigil ako, hindi makagalaw. Si Bantay, nanginginig lang sa tabi ko, hindi makatahol. Bigla siyang kumilos. Ang bilis. Hindi siya naglalakad. Parang dumudulas sa ibabaw ng basura. Ang tunog lang na naririnig ko ay yung mga plastik lang at lata na gumugulong sa bawat daan niya. Pero magaan. Parang usok lang ang bigat. Habang papalapit siya, naamoy ko ang amoy na mas mabaho pa sa lahat ng naamoy ko sa dump site. Hindi basta basura. Amoy bangkay. Amoy ng laman na niluto sa araw at binabad sa ulan. Gusto ko sumigaw pero parang hindi lumalabas ang boses ko. Habang lumalapit siya, kita ko ang mahahaba niyang kamay. Parang buto na may nakalaylay na peraso ng laman. Umabot siya. Halos 1 dipa na lang ang layo sa akin. Biglang lumiwanag ang paligid. 2 kong kasamahan ang dumating. May dalang malaking flashlight. Tinapat nila sa nilalang.
At sa harap namin, biglang naglaho. Hindi tumakbo, hindi sumigaw. Basta na lang natunaw. Parang usok na dinala ng hangin. Naiwan lang ang amoy na nanunuot sa balat. Hindi ako makapagsalita agad. Nanginginig pa rin ako. Yung dalawang kasama ko tumingin sa akin at sabing, "Hindi ka nag-iisa. May iba ring nakakita dyan. Bantay daw yan ng payatas. Yung mga kaluluwang natabunan noong gumuho dati. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila." Simula noon, hindi na ako nagtatagal sa dump site kapag gabi. Kahit mas malaki ang kita, mas mahalaga ang buhay. Sa tuwing dumadaan ako sa lugar na yun, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin. At minsan, naaamoy ko ulit yung nakakasulasok na baho. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Gerson, isang driver na pauwi mula sa overtime sa trabaho. Bandang 11:11 ng gabi yun at halos wala nang tao sa kalsada. Dapat ay dire-diretso lang ako pauwi, pero dahil hindi ko masyadong kabisado ang daan at ang lugar, nagtiwala lang ako sa cellphone at GPS. Dumaan ako sa maling kalsada. Noong una, ayos lang. Madilim lang talaga at halos walang kasalubong na sasakyan. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin kong pakitid ng pakitid ang daan. Wala ng street lights at ang tanging liwanag na lang ay galing sa headlight ng kotse ko. Maya-maya, may naamoy akong hindi normal. Amoy na bubulok na pagkain. Parang basurang nababad sa ulan. Sabi ko sa sarili ko, siguro malapit lang sa tambakan. Pero habang umaandar ako, mas lalo itong lumalakas. Hindi ko namalayan, napasok na pala ako sa mismong gilid ng dump site ng payatas. Walang ibang sasakyan, walang tao. Ang paligid, puro bundok ng basura. Parang dagat na walang katapusan. Gusto ko nang bumalik, pero sobrang sikip ng daan at puro basura ang nasa paligid. Kaya tiniis ko, nagbabakas sakaling may lalabas na kalsada. Doon na nagsimula nangyari ang kakaiba. Habang dahan-dahan akong umaandar, napansin kong parang may mga nakatayo sa tuktok ng bundok ng basura. Una, akala ko scavenger lang na nagbabantay kahit ating gabi. Pero nung mas tumagal ang tingin ko, napansin kong hindi sila normal. Matatangkad, payat, at nakayuko. Hindi sila gumagalaw. Pero kahit nakalayo na ako, ramdam ko pa rin na nakatingin sila sa direksyon ko. Biglang kumalabog ang gilid ng sasakyan ko. Parang may malakas na tumalon mula sa taas. Napapreno ako. At nang silipin ko sa side mirror, wala naman akong makita. Pero naririnig ko kaluskos ng maraming paa na parang gumagapang sa bubong ng kotse ko. Pinilit kong umandar. Habang bumibilis ang takbo ko, mas lumalakas ang kalabog. Para bang may mabibigat na bagay na humahampas sa kotse. At sa unahan, nakita ko may isang nilalang na nakaharang sa daan. Payat, duguan at sobrang itim ng balat na parang sunog. Ang mga mata niya mapuputi at kumikislap sa dilim. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Pero habang papalapit ako, ngumiti siya ng malawak. Kitang-kita ko ang mga ngipin niyang mahaba at sobrang matutulis. Pasigaw ako, sabay kambyo pabalik. Pero sa likod, may isang nakaharang. Gumagapang naman siya, parang aso. Pero mahaba ang katawan at nakabaluktot ang mga buto. Sa takot, isinagad ko ang accelerator
dumaan ako sa mismong gilid ng bundok ng basura. Halos sumayad na ang gulong sa malambot na putik. Sa lakas ng takbo ko, ramdam kong may sumasabay pa rin na anino sa gilid. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas, basta't nagulat na lang ako nang makita kong nasa main road na ulit ako at wala na ang mga kaluskos. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makapaniwalang nakalabas ako ng buhay. Ang kotse ko, puro gasgas at may bakas na parang malalaking kamay sa bubong at sa gilid. Sabi ng tropa ko, imposible raw na maligaw ako sa mismong gitna ng dump site dahil sarado ang mga dinadaanan papasok doon sa gabi. Pero sigurado ako, nakita ko at nadaanan ko mismo. At yung mga nilalang na yun, hindi sila basta tao. Parang mga kalulawang naiwan sa bundok ng basura. Mga biktima ng mga trahedya doon. Simula noon, hindi na ako nagtitiwala sa GPS tuwing 10 oras ng gabi. At tuwing dadaan ako malapit sa payatas, naisip ko, paano kung hindi lang ako nagkataong nakaligtas? Paano kung yung ibang nawawala, doon na natatapos, sa gitna ng bundok ng basura, kasama ng mga aninong hindi na umaalis? Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Neo. Bata pa lang ako, mga nasa 10 taong gulang. May karanasan na akong hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Lumaki ako sa probinsya, sa isang maliit na baryo na simple lang ang pamumuhay ng mga tao. Sa dulo ng baryo namin, may maliit na dump site. Hindi kasing laki ng mga nakikita sa Maynila. Pero para sa amin, napakalawak na rin nun. Doon dinatapon ng mga tao ang mga sirang gamit, lumang damit, at lahat ng basura sa paligid. Bilang bata, natural na mahilig ako mag-explore. Tuwing hapon, kapag natapos na ako sa mga gawaing bahay, pumupunta ako roon para maghanap ng kahit anong pwedeng mapakinabangan. Minsan, nakakakita ako ng mga laruang sirana o kaya bote o bakal na pwedeng ibenta sa junk shop para makabili ng candy. Kahit pinapagalitan ako ng nanay ko, hindi ko matigil kasi para sa akin, parang treasure hunting ang pakiramdam. Isang hapon, mag-aalas 6 na, nagpunta ako mag-isa sa dump site. Madilim na, pero sabi ko, sandali lang ako. Ang langit, kulay kahil, at dahil palubog na ang araw, unti-unti nang bumabalot ang dilim. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mga huni ng kuliglig at paminsan-minsang kaluskos ng daga sa tambak ng basura. Habang nag-iikot ako, napansin ko na parang may kakaibang tunog sa bandang ilalim ng tambak. Hindi ito tulad ng karaniwang kaluskos. Mabigat, parang naguhukay o bumubungkal. Napahinto ako at nakiramdam. Doon ko siya nakita. Sa may paahan ng bundok ng basura, may nakatayong nilalang. Una, akala ko tao lang na kagaya ko, naghahanap ng gamit. Pero nang tumingin siya sa akin, halos hindi ako makahinga. Payat na payat siya, parang balat na lang na nakadikit sa buto. Kakaiba ang kulay ng balat niya at sobrang haba ng muka, parang hindi na tao. Ang mga mata niya pula at kumikislap kahit wala namang ilaw doon. Ngumiti siya at yung ngiti niya hindi normal. Ang mga ngipin niya sobrang matutulis at mahaba, parang sa pating. Tapos imbis na magsalita, bigla akong nakarinig ng boses, pero hindi galing sa bibig niya.
parang diretsong pumasok lang sa utak ko. Halika. Parang natigas ang katawan ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Lalong lumakas ang amoy sa paligid. Hindi na amoy ng basura lang, kundi amoy ng nabubulok na bangkay na nababad sa tubig ulan. Dahan-dahan siya gumapang palabas ng tambak. Parang handa na siyang lapitan ako. Ramdam ko na, 1 o 2 hakbang na lang at aabutin niya na ako. Bigla ko nakakuha ng lakas para tumakbo. Hindi ko na alam kung paano pero bigla na lang gumalaw ang mga paa ko at kumaripas ako palabas ng dump site. Hindi ko na nilingon kahit naririnig ko pa rin yung tunog ng mga lata at plastic na dinadaganan niya. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Galit na galit ang nanay ko dahil gabi na. Pero hindi ko na nasabi kung anong nakita ko. Takot na takot ako at alam kong hindi siya maniniwala. Lumipas ang maraming taon, pero hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yung hapon na yun, ramdam ko pa rin yung tingin ng mga pulang mata sa dilim. Bata pa ako noon, pero malinaw pa rin sa isip ko ang nilalang na nakita ko sa dump site. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sana mapili ang kwento ko. Ako nga pala si Mandy, isang content creator o mas kilala bilang vlogger. Madalas kong gawin ang mga exploration, video sa mga lumang bahay, abandonadong gusali, at minsan mga lugar na may kwento ng kababalaghan. Ang content ko kasi ay patungkol sa mga lugar na bihirang puntahan, kaya't nakakaengganyo ito sa mga viewers ko. Noong isang linggo, may nag-recommend sa akin ng isang lugar sa probinsya. Sabi nila, dati raw itong malaking bahay na inabandona matapos mamatay ang halos buong pamilya sa loob nito dahil sa isang aksidente. May mga nakatira pa raw sa paligid, pero halos walang naglalakas loob na pumasok doon. Ayon pa sa kwento ng mga residente, marami raw hindi maipaliwanag na tunog at anino ang nakikita kapag dumidilim. Siyempre, bilang isang vlogger na naghahanap ng bagong content, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Kumuha ako ng ilang gamit, DSLR camera, flashlight, GoPro na nakamount sa aking dibdib, at isang handheld mic para malinaw ang audio. Pagdating ko sa lugar, mga alas 7 ng gabi, madilim na ang paligid. Walang masyadong poste ng ilaw, tanging sinag lang ng buwan at may hinang ilaw mula sa mga malalayong bahay ang nagsisilbing gabay ko. Paglapit ko sa bakod ng lumang bahay, agad ako nakaramdam ng kakaiba. Yung tipong malamig na hangin na parang dumadaan sa loob ng balat mo. Habang nakatutok ang camera, nagsimula akong mag-intro. What's up guys? Nandito na tayo ngayon sa isang kilalang abandonadong bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Sabi-sabi, may mga nagpapakita raw dito. Tonight, titignan natin kung totoo nga ba ang mga kwento. Pagpasok ko, agad kong napansin ang kalumaan ng bahay. Ang sahig ay gawa sa kahoy at bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit. Ang mga bintana ay halos sira-sira at ang kortina ay kulay dilaw na parang tinangay na ng panahon. Sa dingding, may mga lumang picture frame, pamilyang nakangiti pero kupas na ang kulay at ang iba'y hindi na halos makilala. Habang naglalakad ako papasok, naririnig ko ang sariling eko ng mga yapak ko. Pero ilang beses din akong napapahinto dahil parang may kasabay akong ibang yabag. Mahina lang pero malinaw.
Sa una, akala ko guni-guni lang o baka hayop. Sa isang sulok ng sala, may nakita akong rocking chair. Lumang-luma, halatang hindi na nagagalaw ng dekada. Doon ako tumigil at nag-focus ng kamera. Ito yung sinasabi nilang upuan ng lola ng pamilya. Dito raw siya madalas nakaupo bago siya mamatay. Pagkatapos kong sabihin yon, biglang may malakas na tunog mula sa itaas ng bahay. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Napatigil ako. Kinabahan, pero nagpanggap pa rin ako matapang sa harap ng kamera. Sabi ko, "Okay guys, may narinig akong kalabog. Check natin sa second floor." At habang papalapit ako sa hagdan, doon ko unang naramdaman na parang lumamig ang hangin sa paligid. Kasabay nun, naramdaman kong may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Pag-akyat ko sa hagdan, bawat yapak ay may kasamang malutong na langit-ngit na parang bibigay na ang kahoy. Naka-on ang flashlight ko, pero kakaiba ang pakiramdam sa ikalawang palapag. Parang mas makapal ang hangin, mas malamig at mas tahimik. Wala nang maririnig kundi ang mahinang ugong ng hagdan na pumapasok sa sirang bintana. Nang itutok ko ang kamera ko sa dulo ng hallway, may nakita akong silid na nakabukas ang pinto. Sa loob, may kama na halos sira na. At sa tabi nito ay may maliit na mesa na may basag na lampshade. Habang pinapakita ko sa vlog ang paligid, bigla akong narinig ang isang mahina ngunit malinaw na tinig. "Kuya." Napatigil ako. "May narinig ba kayo? Guys, parang may bulong." Bulong ko habang nakatutok pa rin ang kamera. Pag-ikot ko ng lente pabalik sa hallway, doon ko nakita isang anino. Maliit na parang pangbata. Mabilis na tumatakbo papunta sa kabilang silid. Agad kong tinutok ang flashlight doon, pero wala na. Ang natira lang ay ang pintong dahan-dahang nagsasara mag-isa. Kinakabahan na ako pero pinilit kong ituloy para sa content. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid. Pagpasok ko, wala namang tao. Pero nasa sahig, may nakakalat na mga lumang laruan, kutsi-kutsihan, manika, at isang maliit na teddy bear na halos butas na at puno na ng alikabok. Bigla na lang gumalaw ang rocking chair sa sulok ng kwarto. Dahan-dahang umaalog na parang may nakaupo. Doon na ako natigilan, at bago pa ako makatalikod, biglang nagsara ng malakas ang pinto sa likod ko. Nasa loob na ako ng silid, mag-isa, at hindi ko na mabuksan ng pinto kahit anong hatak. Kasabay nun, nag-iba ang hangin. Parang may malamig na kami na dumaan sa leeg ko. Nang tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero sa likod ko, may matandang babae. Maputla ang muka, nakangiti ng pilit, at duguan ang mga mata. Napahiyaw ako. Tumakbo palapit sa pinto, at buong lakas kong tinadyakan hanggang bumigay ito. Dali-dali akong bumaba ng hagdan, pero habang pababa, naririnig kong may mga yapak na umahabol mula sa itaas. Maraming yapak, mabibigat, mabibilis. Pagdating ko sa sala, bigla kong napansing gumagalaw na mag-isa ang mga picture frame sa dingding. Isa-isang nahuhulog, sabay-sabay. At ang rocking chair sa baba
ay mabilis na ring umaalog na parang may nagwawala. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tamakbo ko palabas ng bahay. Hawak pa rin ang kamera. Sa labas, paglingon ko, nakita ko sa bintana sa second floor ang anino ng bata at ang matandang babae na nakadungaw, nakatitig sa akin. Nakaligtas ako, pero ilang araw akong hindi makatulog. Pag uwi ko, nag-review ako ng footage. Mas malinaw ang mga nangyari. Naroon talaga ang anino ng bata. At sa audio, malinaw na may mga tinig na humahabol sa akin. Hindi ko na in-upload ang vlog. Nakasave pa rin sa hard drive ko. Pero hindi ko na muling binuksan. Lumipas ang araw at mga buwan. Naisipan ko nang burahin ang video kasi pakiramdam ko may nakamasid pa rin sa akin. Pagkatapos kong mabura yun, gumaan ang pakiramdam ko at nakatulog na ako ng maayos. Hindi naman ako tumigil sa pagiging vlogger, pero iniba ko na ang content ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong JB, isang travel vlogger. Ang content ko ay tungkol sa mga beaches at hidden spots sa Pilipinas. Mga lugar na hindi pa gaanong kilala ng tao. Mahilig ako magpakita ng drone shots, underwater clips, at candid na moments sa dagat. Noong isang araw, may nag-comment sa isa kong video. Kuya, try mong puntahan yung beach dun sa may malayong baryo. Walang halos pumupunta doon pero sobrang ganda raw ng tubig. Curious ako, kaya agad kong pinuntahan. Pagdating ko, totoo nga, napakaganda ng beach. Walang masyadong tao, puting buhangin, malinaw na tubig, at halos tanaw mo pa ang ilalim kahit nasa gitna ka ng dagat. Para sa akin, perfect ito para sa isang vlog. Nag-setup ako ng camera at nagsimula ng intro. Yo guys, nandito tayo ngayon sa isang underrated beach spot. Wala halos pumupunta rito, kaya sobrang tahimik at parang private island lang. Tignan nyo yung tubig, sobrang linaw. Gamit ang GoPro, lumusong ako sa tubig. Habang nagre-record ng underwater shots, kitang-kita ko ang mga isda at korales. Ang ganda, parang nasa ibang mundo. Pero habang lumalayo ako, bigla kong napansin na parang may aninong dumaan sa ilalim. Mabilis, malaki. Akala ko nung una, malaking isda lang. Pero nung i-replay ko sa waterproof screen ng GoPro, may nakita akong hugis tao. Mahaba ang katawan. May parang palikpik sa likod at dumaan ng mabilis. Medyo kinabahan ako pero inisip ko baka guni-guni lang, kaya lumangoy pa ako ng mas malayo. Mga 5 minuto pa habang lumalangoy ako, bigla kong naramdaman na parang may malamig na tubig na dumaan sa ilalim. Pagtingin ko, may gumagalaw na anino. Paikot-ikot, sinusundan ko ng tingin at biglang tumapat sa harap ng kamera ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mukha siyang tao pero masyadong maputla ang balat. Mahaba ang buhok na parang lumulutang sa tubig. At ang mga mata niya, itim na itim. Ang mas nakakatakot, may matatalas ng ngipin na parang pangpating. Tinitigan lang niya ako, hindi gumagalaw. Nang mapagtanto kong
Hindi yun normal. Agad akong lumangoy pabalik sa pangpang. Pero habang umaahon, ramdam kong sinusundan niya ako. Sa footage, kitang-kita na parang mabilis siyang lumangoy sa ilalim. Paikot-ikot, parang pinaglalaruan ako. Pag-apa ko sa buhangin, umahangos akong tumakbo. Pero bago pa ako makalayo, biglang may malakas na splash sa dagat. Paglingon ko, tumalon palabas ng tubig yung nilalang. Nakalabas ang kalahating katawan, parang sirena. Pero halimaw ang itsura. Sumigaw ako sa takot at napasubsob sa buhangin. Nang muling tumingin, wala na siya. Bumalik na sa ilalim ng dagat. Halos nanginginig pa rin ako habang nag-iimpake ng gamit. Pag-uwi ko, in-upload ko muna sa laptop yung footage. At doon ko tuluyang nakita, klarong-klaro sa video ang nilalang. Hindi imahinasyon, hindi basta anino, totoong nakunan. Pero habang pinapanood ko ang clip ng paulit-ulit, napansin kong sa huling segundo ng video, bago ako lumangoy palayo, nakatingin siya diretso sa camera. At doon ko napansin, parang ngumiti siya. Hindi ko na in-upload ang vlog na yon. Tinago ko na lang ang file. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.